Isa sa pinakamatinding plano ngayon ng Pilipinas ay ang palakasin pa ang Philippine Coast Guard. Kasabay pa niya ang pagdating ng dalawang bigating corvette na pinili natin mula sa South Korea at isang barkong pandigma na ito ay pinangalanang BRP Miguel Malvar. Pero usapang pagpapalakas sa Philippine Coast Guard, ano nga bang gagawin ng gobyerno para mapalakas ang hukbo at matapatan ang mga naglalakihang barko na pumapasok sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na to, mga balitang talaga nga namang kaabang-abang at kailangan mong malaman. Pero bago ang lahat ng yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe sa akin channel at huwag mong kakalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video. Bumubuo tayo dito ng komunidad ng mga taong totoong sumusuporta sa ating armed forces. Huwag na nga natin patagalin pa dahil sa ating balitang nakalap, plano ng gobyerno ng Pilipinas na palakasin pa ang ating Philippine Coast Guard sa pamamagitan yan ng pagbili pa ng mga karagdagang barko para sa hukbo. Pero ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang pagkaarmas ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon nga ay plano ng gobyerno na palakasin pa ang Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay na ng mga armas sa mga barko ng ating Coast Guard. Dahil alam naman natin na ang mga barko ng Philippine Coast Guard kung titingnan ay kayang-kaya na tumapat sa laki ng mga barko ng mga barkong pumapasok sa ating mga karagatan. Pero ang kulang na nga lang ay ang mga armas para sa mga barkong ito. Kaya naman, ngayon ay plano na ng gobyerno ng Pilipinas lagyan ng mga armas sa mga barko ng Philippine Coast Guard na makakatulong hindi upang ipang-atake o hindi matakot-takot naman ang mga pumapasok ng mga barko sa Pilipinas. Maliban yan, ay maaari din gamitin ng mga armas na ito bilang pangdepensa sa ating mga teritoryo o self-defense ng ating mga barko. Sa pamamagitan nga ng paglalagay ng mga armas sa mga barko ng Philippine Coast Guard ay sigurado may kalalagyan ang kahit anumang barko na manghimasok sa ating teritoryo at maliban yan ay magsisilbing pangil na nga ito para sa mga barko ng ating Coast Guard. Kasabay ng paglalagay ng mga pangil sa mga barko ng Philippine Coast Guard at sa mga bago pang barko na bibilin para sa hukbo ay parating na nga ngayon ang dalawang bigating corvette na binili natin mula sa bansang South Korea. Isa na nga dito ay pinangalan ng BRP Miguel Malvar. Gaano nga ba ito kalakas? Para bago nating ipagpatuloy ay maaari bang i-like mo ang video, mag-subscribe at huwag kakalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video. Huwag na nga natin patagalin pa dahil paparating na ngayon ang dalawang bigating corvette na mas malakas pa nga sa dalawang Jose Rizal class frigates, ang BRP Antonio Luna at ang BRP Jose Rizal. Ang dalawang corvette na binili natin sa South Korea ay tuluyan na nga maglalayag patungo dito sa Pilipinas para mailagay na sa inventory ng Philippine Navy at magamit na nga natin. Bagamat tinuringan ng dalawang barkong pandigma na ito na corvette ay asahan natin na kapag dumating ito sa Pilipinas ay re-reclassify na ito bilang frigates dahil mas malaki pa ang dalawang barkong pandigma na ito kung ikukumpara sa Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy. At di hamak rin na mas malakas dahil mas marami pa itong armas kung ikukumpara sa mga armas ng dalawang Jose Rizal class frigates ng hukbong dagat ng Pilipinas. Mas malaki, mas maraming armas, mas maraming vertical landing system at mas advanced sa mga systems nito. At usapang mga armas ay pag-usapan naman natin kung ano nga ba mga armas ang pwedeng ilagay sa mga barko ng Philippine Coast Guard at sa mga future na barko ng Coast Guard na bibilhin pa lang. Maaari itong lagyan ng assault and smash kagaya ng mga nakalagay sa Jose Rizal at Antonio Luna frigates ng Navy. At maliban dyan ay pwede rin lagyan ito ng 75 Otto Melara. Kayo, ano masasabi nyo dito? Ano nga bang dapat na armas na ilagay sa mga barko ng Philippine Coast Guard? Maganda rin na lagyan ng close-in weapon system ang mga barko ng Coast Guard. Yun nga lang, may kamahalan ng mga ito. Kung dati nga mga barko ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard ay hindi masyadong napapansin, pero dahil nga dagsa na ngayon ang mga barko na darating sa ating bansa at marami pang ino-offer sa atin ng bansang South Korea na alam naman natin na gustong-gustong bumili ng Pilipinas sa South Korea, ay asahan natin ng mas marami pa mga barkong pandigma at mga barko para sa Philippine Coast Guard. Sa kabuuan, ipinag-usapan natin ang pagdating ng dalawang bagong corvette na binili natin mula sa bansang South Korea na i-reclassified na dito sa Pilipinas bilang frigates dahil mas malakas pa ang mga ito sa Jose Rizal class frigates na meron na kasi itong close-in weapon system at 16 SAS vertical landing system, mga advanced na radar system at kayang-kaya rin itong magpataob ng mga submarino.
Pagdating nga ng BRP Miguel Malvar at ang isa pang corvette ng ating bansa ay sigurado na mas lalakas pa ang ating Philippine Navy. At pag nangyari na nga ang pag-aarmas sa mga barko ng Philippine Coast Guard ay sigurado may kalalagyan na mga barko na basta-basta na nga lang pumapasok sa mga katubigan ng Pilipinas na walang takot. Hindi pa nga ito nagpapaalam sa ating Coast Guard at Navy. Kayo, ano masasabi niyo dito sa plano ng gobyerno sa pagdating ng dalawang bagong corvette ng Pilipinas sa pag-aarmas sa mga barko ng Philippine Coast Guard? Ano-ano nga ba masasabi niyo dito? Ilapag niyo lang dyan sa comment section. At kung kayo ang papipiliin, ano nga ba mga armas ang kailangan ilagay sa mga barko ng Coast Guard? At kung ano nga ba mga barkong pandigma ang dapat bilhin ng Philippine Navy sa future? At saan bansa nga ba dapat ito bilhin? Magkomento lang din kayo dyan sa baba. Maraming salamat. Lahat ng comments nyo ay ating babasahin syempre. Sana nga madagdagan pa ang mga ito. Hindi lang puro plano, kundi maikasa na rin at mapirmahan na nga rin ang pagbili pa sa mga karagdagang mga barkong pandigma. Dahil karamihan ng mga napinggit natin ng mga proyekto ay nung nakaraang administrasyon pa nga naikasa. Kagaya ng pagbili ng dalawang bigating corvette, ang BRP Miguel Malvar na darating na ngayong taon ay pinili pa ng nakaraang administrasyon. Gusto pa natin na mas makita na mas madami mga proyekto ang mapirmahan ngayong administrasyon dahil makakatulong ito sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas at mabantayan na mabuti ang ating mga teritoryo at wala na nga tayong teritoryo na makuha pa ng ibang mga bansa sa atin. Ang mga barkong pandigma na ito, mga assets na binili para sa ating armed forces ay gagamitin para sa kapayapaan, para mapanatili ang kapayapaan ng ating bansa. At ang kung sino man na pumigil dito ay sigurado na may kalalagyan. Mainam na nga na tayo na mismo ang magpanatili ng ating kapayapaan dito sa ating bansa at nang hindi na lang tayo maasa sa mga gamit ng ibang mga bansa na ibinibigay sa atin. Malakasin pa ang ating armed forces sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. Papasok na nga tayo sa Rio Horizon Phase 3 Modernization Program ng ating armed forces. Sana nga ay magtuloy-tuloy pa ito. Ano masasabi niyo dito mga kabayan? Mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. Lahat ng comments nyo ay babasahin natin. At muli, hinihikayat kita na mag-subscribe, ilike ang video, pinutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video. Maraming salamat dahil bumubuo tayo dito ng isang community, kaya huwag ka na magpapahuli pa, mag-subscribe na. Maraming salamat.